Hello, good morning. Yes, good morning, Papa Jack. Good morning. Good morning po. Ano yung nakalagay sa briefing, ma'am? Do not call. Do not Sorry. call, do not call. Ang tigas ng ulo. May briefing kasi, nakalagay doon, standby, do not call, all caps. I know. Sorry. Patayin mo po yung pinapanood mong live. We don't need that right now. Don't read any comments. Okay po. Huwag kang magbasa na kahit, focus ka lang sa akin, kwentuhan tayo. Standby, do not call, all caps. Okay. Patayin mo, ma'am. Huwag kang magbasa ng comment. Isara mo yan. You will get the chance to watch this naman. Ina-upload naman po sa... Okay po. Hello? Yes, okay na po. Pinatay mo, ma'am, o minute mo lang? Pinatay ko po. Ala ka, pinatay mo! Good morning. I don't know. Are you in the Philippines? I'm here in Canada po. You're in Canada. What's your name? Just call me Rika. Rika. Umaga na dapat. Oo, kaninang 11:30 in the morning po dito ng Sunday. Pagbintangan mo yung mga unang caller, wag ako. Ilan taon ka na, ma'am? 44. Kinakabahan ako. 44. Tsaka sa Canada. Baka kasi may makarinig. Alam nila kung ano. We, sikat ka? Hindi naman. Marami kasi pong friend na nakikinig sa inyo. Talaga? Hayaan mo na ka. Okay na yung Canada. Yeah. Kailan ka pa naan dyan? 2022 po. Ba't ka napunta dyan? Kinuha po ako ng asawa ko. Ng family. Kinuha po kami ng asawa. Okay. Mm-hmm. Yeah. So, ayun lang nga. What do you do, by the way? I'm working in I'm a certified healthcare assistant po. Mm-hmm. Yeah, and yeah. So, but back in the Philippines, yeah, I've been a call center. I worked in a call center for like 15 years, 18, parang ganun. 18 years? Tatagal din, ano? Opo. Okay. So, kumbaga, you have moved your entire life to Canada na? Yes po. Okay. Kasama yung mga bata. Okay. Okay. Ilan na So, anak yun mo? lang. Ilan na anak mo, ma'am? Dalawa po. Isang magta-25 at isang 13. I mean 12. 25 and 13. 12. I should say. Yeah. 25 and 12. Ba't layo na agwat nila? Inatabaan ko din. Ano po? Nahirapan pong mag-work up. Nahirapan na kaming mag-conceive dun sa second one because I gained weight. So it was like really hard for us to conceive. Okay. May effect pala yun, ano? Opo. Okay. Parang yun yung isang, especially if PCOS daw. Pag polycystic ovarian, may polycystic ovarian syndrome ka. Meron ka nun? Opo, pero naayos, kaya napuntis po ako nung sa pangalawa. Okay. Buti naman, no? So, your two kids are now with you in Canada with the husband? Yes po. Okay. All right. What can I do for you? Yeah. Yung ano po kasi, naunang pumunta dito yung husband ko, 2019. Mhm. And then, nakuha niya po kami 2022. I'm sorry. I missed that. Kailan siya nagpunta dyan? 2019. Okay. So, 3 years. Yes po. Yeah, in 3 years time, nadala niya kami. And then,
to make it short, 2024, inamin niya na siya yung father ng anak ng friend namin dito. Oh. So meron siya nabuntis na ibang babae yan. Yes po. At naipanganak na yung bata, and that was like 8 months. 8 months na nung bata nung inamin niya. Okay. So, for me, ang una nung sinabi niya sa akin, yun, hindi ko alam kung are you asking for help o Sorry ma'am. Sorry, hindi ko talaga naiintindihan. Oh. Parang, nung sinabi kasi niya yun sa akin, tinanong ko siya, ano bang nangyari? wait lang, 2019 siya nagpunta dyan, di ba? Yes po. Kailan pinanganak yung bata? 2024 ng February. O, so naandyan ka na. Apo. Nandito na kami nung nabuntis yung girl nung 2023. Pero yung relasyon nila ba bago ka dumating? Siguro po kasi Oh, may narinig. hindi mo pa rin alam hanggang ngayon? Pinanganak na yung bata? Oh my God. Pero kasi may nagsasabi na before, di yung mga kaibigan namin dito na kaibigan din nila na napapansin na nila na meron pag lumalabas may something na mga sweetness things na ganyan. Tapos nung una kasi nandyan pa lang kami sa Pinas, nakita ko na yung may nakita kong picture kasi may access ako dun sa Facebook niya dati. Mm-hmm. So meron akong nakitang picture na group naman sila. However, magkatabi silang gano'n. Yung babae, yung siko niya, nasa legs ng asawa ko. It's like super, like near dun sa private niya. Na Parang sinisiko niya santol, parang gano'n. parang gano'n. So, yun, kinonfront ko siya. Sabi ko, ganyan ba kayo ka-close? At ganyan na lang, kung makadikit, gano'n na lang. So, super deny siya, ganyan. O di, okay. Hinayaan ko na lang. Hanggang sa dumating dito. Nung una, nung 2022, na pagdating namin dito, dalawa kasi yung car. Meron yung time na nag-convoy kami ng asawa ko. Nauna ako. Tapos biglang, nandun din siya sa may likod ko. Mm-hmm. Siguro tumawag yung babae. Oo, tumawag siguro yung babae o yung asawa ko ang tumawag. Ngayon, kumonek siya dun sa car ko. Yeah. Kumonek, Bluetooth, magkatabi lang kasi yung sasakyan. Diba? The fact, right? Huy, huwag ka magmura. Sorry po. You know what? Tanga ko pa. You know what? You are meant to discover it. Yeah, I know. Pero 2022 pa lang yon. Okay. Ngayon, Nung kumunik, ano narinig mo? Nung kumunik, sabi ng ganun. Sabi ko, bakit? Nagsasounds kasi ako dun. Biglang kumunik siya. Narinig ko yung babae. Japanese pala siya. Hindi mo rin naintindihan gaano. Yeah. So, ang sabi niya, ako naman, hindi ko na agad na-gets yun kasi we're like, nung dumating kami dito, we're good eh. We're friends. Naging magkaibigan kami. Nung babae? With the community. No.
Magkakaibigan sila. Tin rider ka pala, oh. Tin rider. Ulupong. Oo. Okay, oh. So, gano'n na nga ang eksena. Mm. Tapos, di sabi ko, yes, bigla na lang akong sumingit kasi hindi ko kasi naisip kaagad na nag-uusap pala sila ng kung ano-ano. Mhm. So, di sabi ko ganyan, hi. Tapos tinawag ko yung pangalan niya. Hey, what's up? Are you calling? Do you need something? Ganyan ako dun. Habang nag-connect siya dun sa phone ko. Ay, dun sa car. Tapos biglang sabi niya, oh, no. I'm just asking dun yung husband ko daw. Regarding daw dun sa gamot ng alaga. Kasi nasa isang house lang ang pinag-workan niya. Yung Mr. na ba, Pinoy? Opo. Okay. Tapos? Yeah. Tapos, okay. Tapos ko naman ganyan. Tapos, yung asawa ko nandun sa kabila, mamaya ka na lang tumawag. Sabi ko, hindi ko naman naisip na na-connect ka agad doon na nag-uusap pala talaga sila. Okay. Na-realize ko lang nung nandun na kami sa bahay. Pero, dinisregard ko na lang yun. However, meron yung mga 2 months pa lang ulit kami nun. Mhm. May concert kasi si Avril Lavigne. Bet na bet ko si Avril Lavigne. Mhm. So, nag-attend kami ng concert niya kami nung panganay ko. Okay. Ang naiwan yung bunso kasama yung tatay. Mhm. Kinabukasan, sabi nung bunso, Mami, may nag-text kay Daddy. Nako. Kasi naghabang Pakialamera yung bunso mo, no? Oo nga. May nag-text kay Daddy. Sabi. Mm. Pero hindi kasi text siya. Nakahiga silang dalawa. Tapos, kinuha nung bata yung phone na naglalaro siya. Tapos biglang may nag-message yung girl. Nakita niya yung I miss you. Nako. Tapos mga emoji, sabi nga nung anak ko, may emoji yung heart na dalawa, na yung mata niya may heart, yung nakakiss na lips na emoji, ganyan. Tapos ang daming heart, Mami, sabi niya. Di, kinonfront ko na naman yung asawa ko, di siyempre galit siya. Dininay niya. Anong paliwanag niya? Wala daw, hindi daw, wala. Wala naman akong message niyo pa, sabi ko. Akin na yung phone mo, yun. Hindi niya never kong hawakan yung phone niya. Unlike nung nandun sa Pinas, na kahit walang ni ultimo password, wala. May pagdating ko dito, ganun na. Okay. Yeah. So, yun. Yun yung mga naisip ko na feeling ko bago pa man kami napunta dito ay may nangyayari na sa kanila. Okay. Anyways, na-prove naman niya kasi 2024 nang anak na yung girl, di ba? Nanganak na yung girl. Okay. Kailan inamin na mister mo ito? Nung October last year. 8 months na yung bata. Pinanganak muna. Naipanganak na. Okay. Naipanganak na. Tapos, O di 1 year na pala mahigit yung bata ngayon. So 2 years old na. magdadalawang taon. Yes. 2 years. Okay. Yeah. So, for me, ang naging decision ko was like, because ang hirap kasi, alam mo yung like, me, I cannot like deal with him like every day of my life na if he goes out from the house, yung araw-araw, iisipin ko, makikita pa sila, baka may mangyari ulit. Wait lang, balikan natin, inamin niya sa'yo. Yeah. And then, what happened nung inamin niya sa'yo? Yeah, di sabi ko, para akong sinukluban ng, pero para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mhm. Sabi ko, kasi pagkasabi nga, kasi nag-away kami 5 days niya akong hindi pinapansin. Ang petty lang ng pinag-awayan namin. Dapat pinatawag mo sa akin yan.
Tapos 5 days hindi niya ako pinansin dahil lang sa ano ba yun? Nakalimutan ko na eh. Dahil lang yata sa pimple niya yata. Parang ganun. Hindi ko na matandaan. Pero ang petty talaga. Tapos biglang sabi niya, lapit ako. Kasi 5 days niya akong hindi pinapansin. Tapos punta na lang dito sa may living room na natutulog na. 5 days. Dahil lang dun sa ang liit-liit na bagay. Pero yun, prior to that pala, sinasabi ko na nararamdaman ko na parang may nag-iba sa kanya. Kasi kasi pag lumalabas kami, hindi niya ako masabayan, umaakbayan. Hindi katulad ng nasa Pinas kami na literal na ang fit niya, ganun. Dito, kulang na lang pag lalabas kami, nakatabi lang siya sa mga bata. Tapos, hindi man niya ako tabihan o akbayan o kung mamamasyal man kami. At nasabi ko ngayon ilang beses sa kanya, alam mo, pakiramdam ko wala akong asawa. Ngayon lang parang gino-joke, itinadala ko na lang sa joke in front of yung mga bata. Tapos, ito naman, parang ginoke lang kita na ganun. Parang joke lang na parang, pero may meaning. Pero, wala lang. Parang sabi nga, ito naman, parang konting ano lang eh, ang sensitive mo naman, ganyan siya. Hindi nga, pakiramdam ko wala talagang, wala ka man lang, walang maramdaman. Sige, let's jump to that part where nagsabi siya na, paano niya inamin yun? Anong ginagawa niyo? Ayun. Wala, kasi kinonfront ko na siya sa gabi yun eh. Kinonfront ko siya doon sa living room. Sabi ko, doon ka na sa kwarto matulog. Sabi ko ganun. Ano bang eksena mo? Ang simple-simpleng bagay, pinag-awayan natin. Talagang 5 araw, hindi mo papansinin dahil lang sa ganyan. Tapos, ayoko na, sabi ng ganun. Sabi niya, ayoko na, okay. Yes, sabi niya, ayoko na. Ano ibig sabihin, ayoko na? Nagsasawa na ako. Sabi niya? Nagsasawa na ako, sabi niya. Tapos, okay. May iba ka na ba? Sabi kong ganyan. Yun na. Wala. Sabi niya, wala. Sabi niya ganyan. Bakit pa tayo nagsasama? Sabi ko, kung ganito naman pala, bakit pa tayo nagsasama? Sabi kong ganyan. Dahil sa mga bata. Sabi niya ganon. Oh. Yeah. Okay. Sabi kong ganyan. Tapos biglang... Nagulat ka niyan, I'm sure. Yeah. Kasi parang na-realize mo na, hindi na pala ito petty fight, no? Okay. Yeah. Tapos okay. Di syempre, ilang years na kami, tapos biglang ganon. Kala ko, pag nag-asawa ka na, kala ko dead ngayon. Well, not forever. Not for all people. Yeah. Anyways, going back. Yun nga, sinabi niya na. Basta medyo nagsumbatan pa kami noon eh. Tapos sabihin mo nga sa akin yung totoo, may iba ka na ba? Sabi ko gano'n sa kanya. Because you wanted to make sense. Bakit na? Oo, biglang gano'n na lang. Dahil lang sa pimple na. Parang gano'n. Tapos sabi ko, Go ahead. At sabi niya, ano ba kasi sabi ko? Gusto mo talaga malaman? Malaman? Sabi niya, galit siya. Oo, sabi ko. Sabi niya, ako yung tatay ng anak ni ganito. Sabi niya ganyan. Tapos, bigla niya akong hinawa. Di syempre, talagang nagulat ako nun. Bigla niya akong hinawakan. Tapos, bigla niya akong niyakan. Sabi niya, sorry, mami. Sorry, mami. Sabi niya. Unang tanong ko sa kanya, sigurado ka pang ikaw yung tatay nun? Sabi ko, oo, sabi niya na doon ako sa hospital nung pinanganak siya. God. Sabi niya. Okay.
Tapos, bakit mo sinasabi sa akin to? Sabi ko sa kanya, humingi ka ba ng tulong? Gusto mo bang makipaghiwalay? Iiwan mo ba kami? Ang talino mo dun, ha? Ah, I like that. Ang talino mo dun, ha? hindi ko alam kasi din kung ipaglalaban ko pa ba siya. So you wanted to come from him? Yeah. Okay, and then what did he say? Hindi niya rin alam. Niya. Hindi ko alam, mami, kung anong gagawin ko. Kasi kaya pala hindi rin siya makatulog. Like, ang hirap na hirap din na rin siguro siya dun sa sitwasyon niya. Na hindi niya, gusto niya rin i-protect kami, protect din siya. Pero hindi niya rin siguro alam kung ano yung gagawin niya. Siyempre, kahihiyan niya sa community, sa mga kaibigan, sa sarili niya. Okay. Pero, yun naman, sinabi niya sa akin. Gusto kong nahihirapan ako, sabi niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lalaki yung bata. Lalaki yung bata. Gusto kong panagutan. Anak ko yun. Sabi niya, lalaki yun. Sabi niya ganun. So, kung gusto mo siyang panagutan, anong gusto mong gawin? Hindi ko alam, sabi ng ganyan. Ayun na nga. Tapos, sabi ko, kasi hirap na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nagbigay ako. Pero ito, umabot ng mga 2 weeks. Sabi ko na kami pa lang yung nakakain. Tapos, sabi ko, parang, ang hirap kasi. Meron yung times na sasabihin niya sa akin, Mami, hindi pa daw kumakain ng babae buong araw. Pupunta ako dun. Nakakabaliw yun. Anong relasyon nila? I mean, mga magulang ba sila? Magkaibigan. Ano ba yun? Nagkarelasyon ba sila? Nagkalasingan? I mean, did you even inquire? Kasi na dun, yun na nga hindi na siya nag-open. Tinanong ko kasi anong nangyari. Of course, kailangan kahit pa paano alam mo yung backstory sana, di ba? Hindi, ayaw niya, nakinat niya ako dun. Sabi niya, hanggang ngayon, hindi ko alam. Pero sabi niya sa akin, wala na tayong magagawa. Andyan na may bata na. Sabi niya gano'n. Oh my God. Yeah. Tapos, what? So, ako, kasi ka-work ko siya pero different houses. Yung babae? Both. Oh! Pero iba-ibang bahay. We're working in a group homes kasi. Pero isang company. Marami, yeah. Actually, 2 company ngayon na gano'n na nga. So, eto na. I chose kasi last year sabi ko, wala Ang hirap. Hindi ako makatulog 3 araw, hindi ako makain. Puro lang ako alak, puro lang yosi. Walang nangyari. Hindi ako makapag-focus sa trabaho ko habang nagpupuno sa puwet ng mga alaga ko. Umiiyak ako. In the middle of the grocery, umiiyak ako parang naawa na ako sa sarili ko. So, I just asked him to move out from the house para sa anxiety ko na rin at saka sa peace of mind ko. Sabi ko, mas magandang at saka feeling ko naman yun ang gusto din niya. Tinulungan ko na lang din siyang mag-decide. Actually, alam ko naman na yun ang gusto din niya na magsama sila.
So for me, ako, priority ko rin yung sarili ko. Saka yung sa mga bata na rin kasi medyo, syempre, nung nalaman nila, masama din yung loob nila. Pero sabi ko, daddy nyo pa rin yan. Pag nga pumupunta ng bahay, parang ba't nandito naman yan, mga ganun sila. Pero sabi ko, hey, si daddy nyo yan, parang kahit ganun yung nangyari. Yeah, wala eh. Si daddy nyo pa rin yan. Why'd you call me? Ang gulo na kasi ng sitwasyon ko. Bakit? Ng sitwasyon. Now, so he moved out from the house. Okay, so nasettle nyo na yung part na yun. Yeah, So we settled out. whatever the two of you had, it's officially ended. You're just co-parenting. Yeah, however, co-parenting with... Well, we don't expect na yung co-parenting nyo will be smooth agad-agad. You learn that. Hindi agad-agad yan maayos. So kung merong mga hiccups along the way, normal yan. Hindi pa yan sobrang organized. That's normal. Actually, may magulo eh. How? Kasi co-parenting with benefits. It's so weak. Kasi ganito. Paano mo sinabi yun? Pwede, Ano yan? Ang cute mo doon, lumiit ka bigla. Co-parenting with benefit? kasi ang gulo, promise, I just go with the flow ngayon. No, you cannot go with the flow. You cannot go with the flow. You have to create your own current. Anong go with Because he's here, like, pupunta siya ng bahay. Like, Mami, I miss you. And then he will hug me na, meron, yun man time na. Maya, wala ka ng bra. Ang pusa. Nakakainis. Ang kapag ng auntie. I miss you. Sabi niya, I miss you. Hala, wala na akong panty. Sasabihin mo, hala, what happened? Ayun na nga. So, ikaw na yung mukhang kabit ngayon. Ayun na nga, di ba? Parang, parang kami yung ginagawa na kami na yung ginagawa niyang kapit na parang, Kasi ako, naisip ko kasi sa akin, the reason why I asked him to like move out from the house para sa mental health ko na rin. So okay, one time, big time natanggap ko na okay, nandun na sila, magkasama na sila and all. Okay. Ngayon, andyan pa rin siya. Because we decided pala to be friends after all. With benefit. Ang gulo. Ang gulo. Actually, hindi magulo. Pag tinanggal mo yung part na may nangyayari sa inyo, okay eh. I mean, for two people na nagsama ng matagal, nagkaroon ng anak, naghiwalay, at nag-decide maging magkaibigan, okay yun eh. You ask him to move out because you understood that mas gusto niyang kasama na yung bagong babae kaysa sa'yo, tinanggap mo yun, he moved out, they're together, and you decided to be friends with him, okay yun. Up until that point, okay eh. Pero nung pumayag kang, I miss you, tapos, hala, nawala yung panty ko. Yun lang, kailangan mo tanggalin eh. That is the only boundary na nalalagpasan ninyo. Yeah. Tapos sabi ko sa kanya na
ayoko na, sabi ko kasi. Kailan, kailan, kailan huli may nangyari sa inyo? Last week. Kailan, kailan, kailan mo sinabing ayaw mo na? I'm sorry po. Kailan mo huling sinabing ayaw mo na? Actually, After may mangyari? hindi po. Bago may mangyari? Nasabi ko, ay, ito nagugulo. Kasi ako, I was so busy with my work, tapos pumasok pa ako. No. Now, of course, dito din sa bahay. So, ang sabi ko, wala akong time na mag-focus muna dito kung anong nangyayari dun sa relasyon namin. So, ngayon, I just decided na, okay, I just go with the flow. Hayaan ko na muna. Kung ano man, kasi he is so visible dito sa bahay. He can go whenever he wants to go to see yung mga bata. Yung parang normal lang na... Hindi yun ang point. Whether you give him once a week ka lang dito or twice a week ka lang dito or everyday ka dito, kahit ano pa yung yung routine na yun, if that's within your kumbaga yung arrangement ninyo, wala naman akong care dun eh. Kahit pa sabihin mo once a month siya nandiyan o once a month magtatali kayo kada nandiyan siya, wala rin point eh. Yeah. Ang hirap kasi sinabi ko sa kanya na okay, stop na. Sabi kong ganyan sa kanya. Actually, kailan mo sinabing stop na? Last month, sinabi ko yun. Last month, pero last week nagtalik kayo. Oo, hindi pa ako tapos, Papa Jack. Kasi ganun nga. Sinabi ko sa kanya na tama na. Enough naman na siguro yung 1 year na naging mag-friends tayo and all. Tapos, favor na lang kahit hayaan mo na lang kami ng mga bata makapag-move on. At favor, tulungan mo kami makapag-move on by not going here na lang sa bahay. Sabi kong ganyan. I was like really firm to that. Umabot kami, yun yung pinakamahaba na araw nga lang. Actually, 2 linggo lang yung pinakamahabang hindi kami talaga nagkita, nag-contact, blinak pa nga niya ako sa isang app. So, ako, I'm okay na with that. Okay, nakapag-move on na. Move on na lang tayo, sabi ko din sa mga bata. However, bigla na lang din siyang sumulpot pa naman dito sa bahay na he was like crying na sabi niya, Mami, I'm so sorry, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Alam ko, ang hirap din sa side mo, sabi niya. Hirap na hirap din ako. Akala mo pa masaya ako, sabi niya. Wala lang akong choice kasi may bata na. Oh my God. Do you buy that? Do you buy that? You shouldn't. Kaya nga, yeah, gusto ko na rin ihinto. Kasi nalilito ko. Hindi ko rin alam kung anong estado namin o ano. Pero, hindi ko alam. Fubo kayo. Anong pinagsasabi mong hindi mo alam estado nyo? Ano ka ba? Tapos, tinanong ko pa siya, gusto mo mag-ano na lang, i-process ko na yung divorce, sabi ko. Sabi niya, wag Mami, please. Hindi ko alam kung anong plano niya,
kung Why did you call me? What do you want to ask me? ano yung pwede kong gawin. Ano yung gagawin ko? Hindi ko Stop rin having alam. sex with him. Kasi, to you, yan na lang yung tangible connection mo eh. Kaya ka umaasa eh. Kasi may binibigay mo pa rin yung sarili mo eh. Try mo hindi. Try mo hindi. Eh. Did I make sense? Yeah. Yun lang. Stop giving yourself to him. Tsaka bakit, why would you try to save him? Eh ano kung hindi siya masaya? Who cares? Why do you care? Why? Makinig ka mabuti, Rika, ha? Yeah. Why would he afford to run to you when his life is messed up? Why? He cheated on you. Nagkaanak siya sa iba. Iniwan ka na niya. He moved out. Alam mo when you ask him to move out, the most dignified thing he could ever done is to win you back. He did not. He chose to move out. Bottom line, he chose that girl. He did not choose you. And you are not supposed to choose him during those days that he just wants to get laid. Ano ka ba? Hirap. Pero I'll try. Yeah, What's your question? Well, I let him go na ba? Talaga, totally. Matagal na kayong wala. Ano ka ba? What kind of question is that? Ask me a better one. Your question is very much irrelevant. You are no longer together. Ano let go mo? Maybe nag-hold back pa rin ako. Of what? Of what? Of like Ha? of everything. Or siguro umaasa lang din siguro ako. There you go. na maging- Umaasa ka na one day he comes knocking to your door and he's going to ask that you're going to be back together. Kayo, tama? Mm-mm. Pero as of this moment, ang nararamdaman ko, if you're gonna ask me kung babalik siya ngayon, kunwari, bigla siyang dumating ngayon at tanungin kung gusto niya. Alam ko, naguguluhan din ako. Yung nararamdaman ko ngayon is kung gusto niyang makipagbalikan at tatanggapin ko ba ngayon. Parang yung feeling ko, baka maisagot ko dun is hindi. Kasi, no, I'm just like telling you what I'm... Oh, why? Like, Why? Kasi parang hindi ko na na-feature na nandito siya sa bahay. Like, the same thing as we are doing nung kami pa.
Kasi nga, Oh my God. Alam mo, Rica, that question is a very well-rehearsed answer to a question that you asked yourself. Honestly, that is a very well-rehearsed answer to a question that you ask yourself. You want my advice? yes, please. Well, needless to say, tigilan mo na pakikipagtalik sa kanya. How often do you do that? Maybe Every time that he wants to? twice or thrice in a week pag pumupunta siya dito sa bahay. Parang mag-asawa pa rin kayo, na? Yun nga yung pakiramdam ko. So, ikaw ay parausan na lang niya. Mali ba ako dun, ma'am? Okay ka ba dun? Okay ka bang parausan? Siyempre, hindi. Then why? Di na lang ako aasa. Hihinto ko na lang din. File the divorce. Process it. Cut everything that connects you to him as a partner. You're just two parents, di ba? Sa dalawang anak niyo. That's the most that you can give him. The regard of being another parent. Yeah. Alam mo, I have always said this many times before, that only women, and yes, you heard me right. I'm not going to be gender biased here, but if I offend you, I'm sorry. But only women have the ability, uncanny ability, to negotiate pain the way you do. Walang lalaking papayag ng ganyan. Babae lang yan. Talaga po. Ha? May nakita ka na bang lalaking ginawang parausan? Wala. Kayo lang yan. Because the way you love another person, kayo mga babae, the way you love another person is both your curse and your gift. You agree? Yes. Siguro nga hindi na lang ako mahal din. Matagal na. You just have to stop giving yourself to him. Everything else can stay the same. If you want some adjustment, so be it. You just have to stop that part. That's it. It will start there.
Kailan mo ipa-file yung divorce? Probably next year. Say it again? Probably next year. Do it. That's for you. Para maisara mo na yung chapter na yan, makapag-umpisa ka ng panibago. Tama mali? Tama mali? Tama po. Yep. Tama po. You deserve a brand new story. Write your own story. Deserve mo yan. Yeah. Actually, I do not need to tell you anything. Calling the show, alam mo ito ang sabihin ko sa'yo. Tama ka mali? Ano po? I mean, I did not need to tell you anything. Kasi tinatawagan mo pa lang ko, alam mo itong sasabihin ko sa'yo. Alam mo itong sagot na to, even if you don't ask anybody. Tama mali? Yeah. Actually, kahit sinong tawagan mo eh. Kahit sinong tao sa mundong ito, random people, call them. Tell them your story. They'll tell you the same thing. Alam mo, Rika, it's time that you choose your own sanity. It is time that you choose your own sanity. You agree? Yes. Good. Tawagan mo kapag divorced na kayo. I want to hear you. I want you to hear me congratulate you. Thank you. Well, thank you for having this conversation. Thank you din. Bye-bye po, ma'am. Bye.